Today is another Monday. Pagpasensyaan nyo na yung aking vacuum dyan. Sobrang ingay niya talaga. As in, kanina pa ako gustong mag-vlog. Pero, hindi ako makapagsimula dahil nga ang ingay-ingay niya. Nandun na siya sa aming sala. Buti na lang. But anyway, magluluto na talaga ako ng aking brunch. It's already 11:15. At gusto ko magluto ng toyo, pancit canton, and then itlog. After ko nito, mag-grocery ako, lalabas ako. Ang lamig-lamig. Kailangan natin lumabas. At gusto kong maglakad-lakad. May sasakyan naman pero gusto kong maglakad-lakad lang para meron akong exercise. Wala na pala kaming oil, so kailangan kong gamitin itong olive oil. Wow, social olive oil. Kailangan kong bumili ngayon ng oil. Nagpainit na pala ako dito ng tubig. Ito na yung aking brunch. Meron akong itlog na ang daming oil. My God. Tumutulo yung laway ko sa aking tuyo. Kinain ko na yung ibang part. Meron ako dito pinakura. And then, ang aking pancit canton and kanin. Magkakamay ako yung mga unta. Bye-bye. Love you too. Mambay. Kamu po. Mambay na. Naluto ko masyado ang itlog. Natagalan ko ba? Ayan o, yung dilaw. Hindi na siya yung dumadaloy ba? Ang sarap ng dilaw na canton oil. I mean, yung original flavor, masarap pala siya. No? Hindi crispy ang aking tuyo ngayon. Low heat ko kasi siya niluto. Ito na yung aking suot. Nagganito lang ako para mabilis. Tapos ito yung jacket na gagamitin ko. Itatry ko siya kung paano siya sa labas. Paano yung lighting niya para matry talaga natin siya. Magdadala lang ako ng payong dahil parang feeling ko uulan siya at baka mabasa to. Tingnan nyo naman kung gaano siya kalaki. Oh. Nangangalay na yung kamay ko. Ganito lang. Nahihiya akong maglakad ng may bitbit na sobrang laking camera. Takot tuloy ako kasi merong lalaki na laging nakatingin dito. Tapos, lumilingon talaga siya ba? Takot tuloy ako. Ako lang kasi mag-isa naglalakad dito. Tapos siya. Medyo windy siya ngayon. Hindi ko lang alam kung paano yung microphone niya pag windy. We'll see na lang talaga pag nakapag-edit na ako. 50 seconds pa lang nangalay na siya. Ay, kakapoy. Sobrang ngalay na yung aking kamay. Shaky yung pagkahawak ko dahil nga naglalakad ako. Uy, grabe yung lamig. Sobrang mahangin siya. Tingnan nyo yung kamay ko, pulang-pula na siya dahil sa lamig. Ay, Ginoo ko Lord. Hindi ako nagsuot ng gloves dahil akala ko medyo mainit. Pero, ang lamig-lamig. Buti na lang talaga. Sinuot ko yung aking bonnet kasi plano ko din na hindi magsuot ng bonnet. Ang hangin pala. Ang lakas ng hangin.
Ay, Ginoo ko Lord, katog na. Ngalay na yung kamay ko. Hindi ko alam kung ipoporso ko ba tong camera na to kasi sobrang bigat niya. For walking vlogs, pwede siya pang sit down videos pero pag ganitong lakaran, sobrang bigat niya as in. Hindi pa ako naka-minute. Ang bigat-bigat na niya. Nangalay na yung kamay ko. Dito na ako sa Aldi. Mag-wash hands muna ako bago ako mag-haul. Dito na ako sa bahay. Kakarating ko lang. At hindi siya umulan pero nag-snow ng konti. Galing ako sa Aldi tapos dumiretso ako sa bakery. Binalahan ko ng tinapay si Nico. Medyo madami-dami pala akong nabili. Dapat pala nagsasakayan ako. Nakalimutan ko kasi na wala na pala akong backpack for groceries, no? May na-meet din pala akong Pinay. 2 Pinay doon sa grocery. Kilala ko na yun sila dati pa mga 2019 or 2021, mga ganun na year. Pero nakalimutan ko na yung pangalan. Ang babait pa naman nila. Ngayon ko lang yun sila nakita ulit. Mamaya ko natanggalin itong aking bonnet dahil nilalamig pa yung ulo ko. Gusto kong mag-tea. Magpainit lang muna ako ng tubig. Mag-haul lang ako ng saglit na itong aking mga napamili. Ito yung tinapay na binili ko para kay Nico. Kailangan ko itong i-freezer kaagad. Tapos ito din. Ayan. Ang lalaki. I think hindi niya ito ipapa-freezer. Meron akong mangga, isa. Papahinugin ko to ng bonggang-bongga. Sana pala 2 yung kinuha ko. Isang pack ng baby carrots para kay Nico. Kumuha ako ng eggplant. Hindi ko pa alam kung ano yung lulutuin ko dyan. Kumuha ako ng snacks, pipino. Naalala ko si RC, mas bet niya din ang malilit na cucumber. Kumuha ako ng aking toast bread. Hoy, may expire na pala siya ngayong 17. Medyo malambot pa siya. Naalala ko yung tinapay ni Ate G in Holland. Hi, Ate G! Naalala ko yung tinapay niya na sobrang lambot. So, nakita ko yan. Bumili ulit ako. Kumuha ako ulit ng mandarins. Ang pinakasadya ko is etong oil. Wala na kasi kaming oil. Wait lang, gawin ko lang ang aking tea. Maglalagay ako ng orange sa aking tea. Mag-green tea ako and then lagyan ko siya ng orange. Nakalimutan ko maglagay ng honey. Meron pa akong honey dito. Binili ko to para kay Nico pero hindi pa ginagamit ni Nico eh. Naubos na yung aking honey. So ako na lang muna ang gagamit nito. So back to the haul. Kumuha ako ng wraps. Spitzkool. Ito yung sobrang nagpabigat sa aking grocery bag. As in, ang laki kasi niya, walang maliliit doon. At nakalimutan kong kumuha ng carrots. Gusto kong magpansit, tulad nung pansit na ginawa namin nung nag-Christmas party kami sa Rottweil. Kung hindi nyo pa yun napanood, ililive ko yung link sa description box. Kumuha ako ng saging para kay Nico. Tapos, avocados, 3. 3 yung kinuha ko dahil ang mahal niya. Yun lang naman ang napamili ko sa Aldi at ang nabayaran ko doon is $17.58. Ibalik ko lang muna to sa lagayan niya. Ang dumi na pala nito. Ito yung lagi kong dinadala ko sa bag dahil aesthetic yung kulay niya. Gray lang siya ba. Ito naman, nilagay ko lang to sa bag dahil feeling ko kasi kailangan ko talaga ng 2 eco bags ngayon. Dahil pag isa lang yung dinala ko, sobrang bigat niya. Kaya mas maigi na dalawahin para hindi siya gaano mabigat. Ang cute lang ng mga eco bags dito. Mga aesthetic. Ang aking fruits ay ilalagay ko na naman dito. Hindi ko gaano nakakain itong clementine. Ayan, 2 weeks na to sa akin. Pero hindi pa siya nasira. Hindi ko kinunan ngayon si Nico ng blueberries dahil
Hindi magandang tingnan yung blueberries nila. Kaya ito na lang ipapabaon ko sa kanya. Magtiti lang muna ako. And then, gagawin ko yung aking winashing. Nagwashing kasi ako. Kasi ang dami ko pang labahin o i-asin. Hindi kasi naglaban nung last week. Kaya ayan, nagtambak ko yung labahin. Gusto ko rin linisin ang aming ref. And then, itong kusina. Yung mga cabinets ba. Kailangan ko siyang i-wipes kung mayroon pa akong time. Mag-freeze tayo ng tinapay ko. Pag yun na alalahanin na kinamay ko siya, nagugas naman akong kamay. Maganda kasi siyang i-freezer siya kaagad para manatili yung freshness niya. Sarap. Alam niyo ba, itong karton na to, na-ready ko yan siya kanina dahil dadalhin ko siya, ibabalik ko siya sa DHL. Kailangan ko kasing isauli yung iPad case ni Nico dahil malaki siya. Everyday airlines case. Tawid-tawid. Meron pala ako ditong barbecue marinade mix. Gusto ko siya i-try ngayon. In case naman na hindi magustuhan ni Nico, meron pa naman akong reserva doon na naluto ko na last week nung nagluto ako pambaon niya. Meron pa akong pork salpikaw dyan na isang portion. Hindi pa niya nakain. Yung isa, nakain na niya. Sobrang nagustuhan niya. At eto kasi, nakalimutan ko na meron pa pala at nagluto ako kahapon nung pinaluto niya. So, ngayon, ito-try ko tong marinade na barbecue. Lutuin ko lang siya sa oven. Susundin ko lang tong instructions niya. Wala nang mga hihiwain pa, so ito lang. Sabi ko sa mga kaibigan ko, aliw na aliw kasi ako sa kanila dahil ginagamit lagi nila yung kanilang oven. Eh ako kasi, sobrang tamad kong gumamit ng oven, as in. But this time, I will try. Kasi sabi ni Ellen at saka ni RC, sobrang dali lang oven at mas bet nilang gumamit sa oven kesa sa pan. Itong thigh, kukunan ko lang siya ng mga matatabang part. Iba yung chicken nila dito, sobrang tataba. As in, sobrang daming fats ba. Lalagyan ko lang siya ng hiwa para lang manuot yung marinade. Yung ganito lang ba, mga hiwa-hiwa. Meron pa lang nag-comment sa inyo, no, na dapat gumamit ako ng gloves pag nagluluto or nagpe-prepare ng food. Hindi po ako gumagamit ng gloves pag yung pagkain para lang sa amin ni Nico. Sa mga nanonood sa akin or matagal nang nakasubaybay sa akin, alam nila siguro yan na gumagamit lang ako ng gloves pag nagluluto ako para sa ibang tao. At naghuhugas naman ako ng kamay lagi. Yes, basain yung kamay ko, pero pag nafe-feel ko na magbabasa na siya, maghuhugas ako kaagad ng kamay. Lalagay ko lang to sa chicken. Kaya na yung aking chicken. 4 na peraso lang to siya. Sabi dito sa instruction, i-marinate lang siya ng 1 hour. I-mix lang siya. I-coat lang siya ng mabuti. Ang bango ng marinade. Alam niyo, pag masarap to, gagamitin ko din tong marinade na to sa birthday buffet ni Nico. Maghahanda ako para kay Nico sa birthday niya soon. Maaga namin i-celebrate yung birthday niya dahil sa mismong birthday niya kasi is nasa work siya. Tatakpan ko lang to ng cling wrap. Ipapasok ko siya sa ref. I-oven ko siya mamaya. Grill oven na program. It's still 3:27. Palobat na din ang camera. So, habang naglilinis ako dito, i-charge ko na lang din itong camera. Kasi nga wala akong charger at wala akong extra battery para magpalit ng battery. So, i-charge ko na lang siya. Yan din pala ang isa sa mga disadvantage sa camera nito. Wala siya inclusion na charger. Walang cable, walang battery charger. As in, wala eh. Sa presyo niya na kulang-kulang 2,000 euro, wala talaga. Parang feeling ko meron talaga dapat charger, di ba? Mag-charge lang ako na. It's 6:25 PM at tingnan nyo,
kung ano yung mga ginagawa ko. Tapos na akong mag-wipe dito sa aming cabinet at naisipan kong mag-rearrange. Tingnan nyo. Tada! As in, sobrang luwang na niya. Dito ko nilagay yung mga pang-baking na stuffs. Doon pa rin yung mga pasta. Dahil abot naman yan ni Nico. Yung pasta lang na mahaba yung nilagay ko dyan sa itaas. Dahil hindi naman siya pwedeng matumba doon sa bagong lagayan ko. Wait nyo lang, papakita ko sa inyo. Dito ko nilagay yung mga snacks and then bread para tago pa din siya. Dito sa baba yung mga kung anik-anik na hindi nagkasya. Tapos sa baba naman yung aking mga stocks na pagkain like kanton, toyo, yung mga dilata dyan ko nilagay. Ito yung pinakamasaya ko. Ayun, chats. Hi. Tingnan nyo yung aking nagawa. Tadaan! Sobrang organized na niyang tingnan dahil naglagay ako ng ganito, yung separator. Dito ko nilagay ang aming pang mesa. Eto, hahanapan ko pa tong space na to kung ano yung ilalagay ko dito. But ito yung pinaka-excited ako. Tadaan! Diba ang ganda niyang tingnan? I'm so happy! Kailangan ko pang bumili ng mga ganito, storage. Hala, ang ganda! Sobrang saya ko. Ang ganda niyang tingnan! Mas maganda pa yung tingnan pag puno talaga siya dito. Ay, ang ganda! Sobrang happy ko sa aking nagawa for today. Meron pa pala akong ginawa. Naisip ko kasi, since eto is garahe, nilagay ko na lang lahat ng mga appliances dito talaga. Tingnan niyo. Tada! Nilagay ko na lang dito yung aming toaster, rice cooker, and then the electric kettle. Diyan ko na siya nilagay instead na doon sa baba. I'm so happy! Gusto ni Nico na mag-back training kaming dalawa. So, tapos na kaming mag-back training. Medyo hiningal ako ng konti doon. Kailangan ko nang i-grill yung kanyang para baon bukas. Hunger is it? Ipe-preheat ko lang siya, saka ko ilalagay yung meat. Ito na yung na-marinate ko. More than 1 hour na itong na-marinate. Ang bango. Ang bango. Rishmal. Barbecue. Close. Ang bango niya talaga. Yan na siya. Sobrang coated na niya. Second na ako. Ninit ko ang pork salpikaw at yan. Share kami. Mga unta. Mga on may shots. Mga on. Kailangan na natin ilagay sa oven ang ating chicken. First time kong gumamit nito. Sabi ni Nico dito daw sa itaas. Sabi ni Nico, sa itaas daw, pinaka-itaas. Pinaglinis ko si Nico ng kanyang trabaho. Kasi ako maglilinis ako dito after that. Kailangan natin siya ibaba dahil medyo na-color na siya. Ito na ang aking tea with my new tumbler. Ta! Thank you, tea.
Ang bango niya. Nagugutom tuloy ako, uy. Fick sin tunga vom Grill gerufen. Yeah. Natakot ako humigop sa straw. Baka kasi paghigop ko, sobrang init. Tinanggalan ko muna siya ng takip kasi baka sobrang init niya. Tapos, papaso yung dila ko. Ayun, no, tingnan nyo naman, umuusok. First time namin gamitin tong grill. Hindi kami sure kung ilang oras siya or ilang minutes. So, i-check namin. Kukuha kami ng isang chicken and then hihiwain. Titingnan kung luto na ba siya or hindi pa. Tada! Ang ganda, oh. Ang bango. I think hindi pa. Kulang pa siya. Ang bango. Kailangan ko siyang baliktarin. I think dapat yung ginamit ko is itong parang grill na style. Pero kasi, mahuhulog yung kanyang marinade. Habang naantay ko yan siyang maluto, gagawin ko yung aking mga kailangan ipasok sa dishwasher. Ayan na siya! Luto na! Mukha lang siya sunog. Hindi pa namin gamay yung grill mode. Kailangan ko pang sanayin yung sarili ko. Mas gusto ko kasi yung nasa kawali. Kasi mas gamay ko na siya. Pero ito hindi pa. So, ayan na siya. Yan lang naman ang aking ganap for today. Maglilinis na ako dito sa aming kusina and then wipe and magtutupi dun sa last kong dryer. And then that's it. Thank you so much guys for watching. I hope you enjoyed this video. Please like and share if you did. Leave a comment below. Follow me on my social media accounts. And please don't forget to subscribe to my channel. And click the notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. And I will see you guys on Vlogmas Day 14. Cheers! Katamak! Amping!